nyo ba? Demonyo! Oh, Diyos ko! Huwag niyo po pabayaan ang aking mga anak! Good morning, ma'am! Good morning, class! Okay, so sa araw na ito, magkakaroon kayo ng special project. Okay? So, kaya gusto ko kayong kapitandero sa iyo para magkaroon kayo ng dokumento doon tungkol sa ating aralin. Okay? Basa ko ba yun? Oo! Okay, so bukas, doon na kayo magsimula para doon sa aking sinasabing research project o special project na gagawin sa limang bagay sa iyo. Huwag kayong matakot kasi ay normal na yun sa isang bahay na lima. Huwag kayong mga ganyan. Okay? Ano ba yung sinasabing bahay niyo, ma'am? Guys, sigurado kayo? Gusto niyo pang ituloy itong project na to? Project to, Nars, huwag kang matakot! Bakla ka ba? Bakla! Ay, tagal na nito. Ilang years na kaya to? Feel ko matagal na to. Uy guys, tingnan nyo to! No limit ang here? Di ba yun yung sinasabi ni ma'am? Ano to? Bakit nandito to? Di ba yun yung librong sinulat niya sa Rizal? Gusto niyo bang basahin to? Ito ba kayo? Huwag na natin basahin yan. Amoy alikabok dito. Tara, basahin natin. Ano tayo sa ralo? Tara. Sabulo? Baho! Baho! Perfect. Yan, taro muna tayo dito para mag-umpisa na natin. Agli, start na ka. Ano ba kayo? Basta kayo dito. Tingnan nyo, ang alikabok dito. Tumahimik na kayo. Babasahin ko na to. Unang kabanata, ang hapunan. Sa isang nagsitulog, sa kapagkainan ang mga panauhin, mapapakas ang mga kasiyahan sa mukha ni Padre Sibila habang napapalapit siya sa mesa. Mapalugmog ang ina habang niyayakap at hinahalikan ang walang malay na bata, ang wakas. Kabanata 1. Isang pagtitipon. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema. O di kaya nagkukunwaring walang problema. Sakali ang luwagi ng binundok. Sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabait. Jesus Maria Jose, maghintay nga kayo mga kulagsak! Napakalaking handaan naman ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya naaalalahanin ang gumusta ng labis.
Nakatigim na ba kayo ng masarap na tinola? Kung masarap ang iyong tinola, Tia Isabel. Nakakalimot talaga ang bansang ito. Ang pangit-pangit na nga. Ang dami pang mga iyo. Ayoko talaga sa mga iyo. Kung daan kasi yung sinasabi bago Damaso, tayo ngayon ay nasa tunay sa video. Tama siya, Reverencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi higyo si Tiago. Sigurado namang hindi kasi saklap na nangyari sa inyong saan. Naku, nasayang lang ang pera nyo sa pampunta dito. Tinola lang ang makakain nyo dito. Kabanata 2. Si Crisostomo Ibarra. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, ikinalulugod ko sa inyong ipakilala ang aking anak na nasirang kaibigan, na si Don Rafael Ibarra. Sino kaya ang bisigang kasama ni Don Santiago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Nanggaling siya sa Europa, ako ang nagsundo sa kanya habang sinigla ng kuweba. Ikinalulugod ko kayo makilala habang Padre Damaso at ang kura ng San Diego. At ikinalulugod ko rin makita ang matalik na kaibigan ng aking ama. Amo ka nagkakamali yata ako, Reverencia. Hindi ka nagkakamali iyo. Ngunit kayo naman na hindi ko matay na kaibigan ng mga na. Kung gayon, ikaw pala ang nasirang anak ni Don Rafael Ibarra. Mabuting taong yung ama. Nakilala ko niya at malilit ko siyang makasama. Maupo ka na dito, Ibarra. Maraming salamat po sa inyo. Kinawin ang papuri ng aking ama. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. May tulutan niyo ako na gayahin ang inyong tradisyon dito sa atin. Na kapag may bisita ay pinapakilala niyo. Pinagagalak ka namin makilala. Diyos na Ibarra. Magaganda ang mga kababaihan sa Europa, ngunit masikip pa rin magaganda ang sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil, dala mo rin ang iyong tinuruan mula sa ibang bansa. Kabanata 3. Ang Hapunan. Masayang nagsipunta sa hapag ang mga panauhin. Tinola ang ipinahanda ni Kapitan Tiago, gaya ng inaasahan. Ngunit ang masaklap, puro leeg at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. At dahil dito, sumuma ang kanyang loob. Nang malapit nang matapos ang hapunan, ay nagsalita sa Ginoong Daruha. Ilang taon ka nawala sa ating bayan, Sr. Ibarra? Taon po, Ginoo. Marahil sa pitong taon mo sa Europa ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Totoo niya rin, hindi lang ang bayan kong nakakalimut sa akin. Totoo ba yan? Opo, Tanya. Kailan mo na iyong malilimot sa akin? Sa pinuntahan mong bansa, anong pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawad, Ginoo. Ngunit hindi ko masasagot ang inyong katanungan. Higit pa rin na mas maganda ang ating bansa kaysa sa Europa. Kung ganon, sa kamahaliw, bakit ka gagastos ng pera papunta sa Europa kung wala kang magugustuhan? Senyores, huwag kayong magtaka kung kayo ng aking kura. Dahil simula bata pa lamang ako ay wala na siya pinagbago. Kung ganon, tanggapin mo ang aking sinserong paumantik. Patawad, Kapitan Tiago. Ngunit kailangan ko lang lumisan dito at mahalaga ang aking pupuntahin. Di ka ba makakapaghintay sa iyong paglalakbay? Patawad ko. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Naway, pagtubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis tungkol sa buong araw. Tingnan nyo, lumipat lang siya ng bansa, ganyan na ugali, lumalaki na ang ulo niya. Kabanata 4. Erehe at Pilibustero. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating na ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya, batid ni Ibarra sa kanyang sarili. Sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya ang tinyenteng nakangiti mula sa kanya. Binata, mag-ingat ka sa mga lihim mong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay maaaring maging isang aral sa inyong dalawa. Patawad,
Ang mari ko yung aking amay na mahal na rin sa inyo. Ngunit hindi ko rin alam na ang aking mga kaaway ay may tinatagong lihim sa amin. Madalas, sa sobrang kaparatagan, ay nadadala ito sa kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama, na silang Rafael, ay hindi makapaniwala na may mga nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit hindi masabi-sabi sa akin ni Kapitan Tiago ang nangyari sa aking ama. Ngunit bakit nakakulong siya sa pilitan? Ano ang kanyang ginawa? Ang tanging kasalanan niya dahil siya ang pinakamayaman sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang makulong sa bilangguan sa lugar na ito ay may tuturing kabayanihan. Kabanata 6. Si Kapitan Tiago. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago. Kasiyahan kaya ang ating mga bisita sa ginawa nating kasiyahan. Palagay ko'y oo, Santiago. Panigurado ng kasubuan sa dami ng kanta. Ako'y nalulungkot lamang dahil si Ibarra umalis na agad na matitinhan ng ating kasiyahan. Basta kayong pupunta ko yung pagpapagpapagpapa at ako'y mag-aayos ng kakusina. Sa pag-uusap ng dalawa ay sumabad si Maria Clara, ang kanilang itinatawang dilag. Hindi yata may bumabagabag sa iyong kalooban naman. Mayroon nga po ba? Walang anuman iya, ako'y nasisiyahan naman sa biyayang ibinigay ng Diyos sa ating buhay. Ngunit ako'y medyo nalulungkot dahil agad pumanaw ang iyong ina. Papa, kung yun ang balikan pa ang nakaraan, mabuti pa matulog na kayo. Sigurado'y pagod na kayo sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Habang nahihiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama ay naisip niya ang mga panahong lumipas. Kung nandito lamang ang minamahal kong si Pia, ang aking kaligayahan ay buong buo. Ikaw, Tiago, tinatanggap mo ba sa puso mo si Pia Alba? Oo, minamahal kong pura. Kung ganon, ikaw din ba, Pia Alba, tinatanggap mo sa puso mo si Tiago? Opo, minamahal namin po. At ngayon, pagdiriwang na natin ang kanilang pag-iisang dibdib. Tumayo at palakpakan ang bagong kasal. Kabanata 7. Ang pag-uusap sa azotea. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang selyon katabi ng isang bintana, abala sa pagbuwalda. Baka sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mahapagin Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi nang may biglang kumatok sa pintuan. Magandang araw po, Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan sa loob. Halika dito. Kumusta siya, Ibarra? Salamat naman muli kang nakapunta dito sa ating tahanan. Magandang araw po, Tiago. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawang nag-uusap sa azotea. Swerte ako na ipagkasundo tayo ng ating mga magulang sa pag-isa. Dahil kung hindi ay hindi na ako makikita pa ng kabahan ko. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Sigurado'y dahil dyan ay maraming kababaihan ng iyong nabihag sa mga bansang iyong napuntahan. Sana magandang obra ng Diyos ang aking sinisigla. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa pandaso ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. Mula sa aking puso sinasabi ko, ikaw ang pinaka-iniibig. Patawad aking sa ngunit ko ito ang nagustuhan ng iyong feeling. Bukas ay todos los antos, kaya kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Tignan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadya napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo naman iyon nalaman? Hindi ka pa nakaranas ng gano'n. Ay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhid sa dati kong manliligaw. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay kaya ligtas at matiwasay. Paano na aking minamahal? Mauna. Paalam mo, Kabanata 9. Mga bagay-bagay ukol sa bayan. Kinaumagahan, aalisin na Tia Isabel at Maria Clara nang makasalubong nila si Padre Damaso na papunta ng kanilang bahay. Magandang araw po, Reverensya. Magandang umaga din. Mukhang meron kayong pupuntahan. Pupunta kami kapyagan nga, Padre. Kukunin
lamang namin ang mga titirang gamit doon. O sige, pupuntahan ko lang ang iyong ama. Sana naway magligtas kayo sa inyong paglalakbay. Muchas gracias, Padre. Tignan lang natin kung sino ang masusunod sa atin. Nang umalis na ang dalawa, pumanik na ng hagdan ang pari habang mukhang may iniisip. Santiago! Santiago! May gusto ako sabihin sa'yo doon sa lugar na walang makakarinig. Nang matapos ang pag-uusap nila, Tandaan mo lagi ang mga sinabi ko. Iniisip ko lang ang mga kapakanan mo. Naintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong mga kahilingan. O sige, mauuna na ako. At sa uli, ang kahilingan ko ang nasunod. Kabanata 12, Araw ng mga Patay. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga sepulturero, sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Huwag na tayo magukay dito. Bagong-bago pa to. Pareho lang naman bago libing yung mga yan. Tignan mo, may dugo pa yung buto pati yung buko. Masyado ka maselan. Kung ikaw kayang gumawa sa akin noon. 20 na araw na bagong kalilibig pa lamang yun. Malakas pang ulan, namatay pa ako ng ilaw. Nakakatakot na ang mga pinagsasabi nito. Natanggalan pa ako ng ataw noon, kaya lumabas ang kalahati ng katawan. Nagbuhat pa ako sa malakas na ulan. Sino nagpagawa sa'yo nun? Sino pa? Hindi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Parang ang gwardiya sibil ko magtanong. Ang mangutos sa akin ng kurang malaki ay ilipat ko ito sa libingan ng mga inchik. Ngunit sa lakas ng ulan at malayo ang libingan ng mga inchik, hindi ko ito nagawa. Tignan mo! Natamaan ko yung buto, nasira ako. Paniguradong din na naman ako makakatulog nito. Kabanata 13, ang babala ng sigwa. Dahil sa Todos los Santos, noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli. Dahil sa pagdagsa ng mga tao, pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama, kasama ang isang utusan. Pili-pili, alam niyo mo ba ang puntod ng aking amang? Kanyang ngalan ay Don Rafael Ibarra. Opo, senyorito. Tinanan ko ho ito ng halamang adelfa at nilagyan ng malaking krus upang hindi ko ito makalimutan. Magtanong ka roon sa mga sepulturero kung anong ganap ng bangkay ng aking amang. Walang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan ang malaking krus sa pagkatauan na may pangalang Don Rafael Ibarra? Yung cross na malaki na may bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Inutos po sa akin ng kurang malaki. Kung kayo na yun, bakit pinaupa yung bangkay ng aking amang? Saan din na lang bangkay niya? Ang utos po sa akin ng kurang malaki ay ilipat ito sa libingan ng mga inchik. Ginawa mo naman ang sinabi niya. Hindi po. Sa lakas po ng ulan na hindi ko na po nagawa ang kanyang utos. Marahil po ito yung tinapon ko na lang sa ilog. Patawad po, senyor. Ikaw ba gumawa ng kalabastangan sa aking ama? Ikaw ba, sumagot ka? Padre! Kung ano man yun, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang wala akong alam sa sinasabi mo, Ibarra. Kung hindi ikaw, sino? Sa tingin ko, hindi ako ang hinahanap mo, kundi ang dating kura ng simbahan na si Padre Damaso. Kabanata 15, ang mga sakristan. Samantala, sa ikalawang palapag ng kapanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sakristan ng simbahan. 10 taong gulang si Basilio habang 7 taong gulang si Crispin. Mukhang mabuti ang tali, Crispin. Magpahinga muna tayo, kanina pa tayo nakatayo rito. Hindi ba, Ari, pagagalitan tayo na sakristan ngayon? Ayoko nga pala. Magkano pala sahod mo ngayong buwan? 2 reales lamang. Kung bayarin mo na kaya sinasabi nilang ninakaw kong ginto sa simbahan. Naku, Crispy, nagmunta na ako ng 2 reales sa sakristan ngayon. Di ko mababayaran ang utang mo. Natatakot na kasi ako. Pakasama ko si nila Kura at sa Kristan Mayor. Sinasabi nila na
ninakaw ko raw ang 2 ito sa simbahan. Kung sabihin mo na lang, kung umuwi ka na lang kaya, sabihin sa ating ina na ayaw na natin magsakristan. At sabihin mo na lang na may sakit ako kaya hindi ako nakauwi. Naku, Crispin, huwag ka magsalita ng ganyan. Ayoko na magsisakristan. Gusto ko na umuwi. Di ba, Hari Crispin? Mga pasaway na bata, kahit kailan wala na kayong nagawang tama sa simbahan na ito. Ikaw, Basilio, bakit ang pangit-pangit na tunog ng kampana ngayon? Dahil sa ginawa mo, hindi ka ngayon makakauwi ng maaga. Di maaari. Huliin ako ng mga gwardiya sibil. Wala akong pakialam. Ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggang hindi mo binabalik ang 2 onsa na ginto. Hindi ko naman po kinuha yun at wala po kinukuha kahit ano. Huwag ka nang magpaliwanag. Kabanata 16, si Sisa. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampani na Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng toyong tawilit. Naku! Sigurado magugustuhan ng mga anak ko ang nihain ko ngayong gabi. Nakikita ko silang pagod na pagod mula sa simbahan. Sigurado magugustuhan ni Crispin ang hinihain kong tuyong tawilis para sa kanya. Habang naghahanda si Sisa ay siya namang pagdating ng kanyang asawa si Pedro. Nakakagutom. Isa, aba, mukhang napakasarap ng iyong inandang pagkain. Matikman nga. Pedro, sa mga... Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi, ay nakain na ng kanyang sugapang asawang ulam. Pakiramdam niya ay siya ang kinakain nito. Wala na lang siyang magawa kundi ang pigilan ang luha. Aalis na ako. Pedro, hindi mo ba lamang hinintay ng mga anak mo? Ang pagkakaalam ko, sasahod ngayon si Basilio. Kung ganon, pagtiran nyo na lang ako ng isang reales. Inay, buksan niyo po ang pinto. Asus Mariosep! Anong nangyari sa iyo, Basilio? Huwag po kayo mag-alala, naiwan po sa kumbento si Crispin. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at siya'y buhay. At bakit ka nga pala duguan, Basilio? Ako po'y tumakas dahil sabi ng sakristan mayo ay mamayang 10:00 pa lang po ako uwi at hinabol po ako ng gwardiya sibil at nabaril sa ulo. Walang hiya talaga ang mga gwardyang sibil. Tunay na wala silang puso. Halika anak, gagamutin ko sugat mo. Buka muna dyan anak, hintayin mo ako. Pasensya ka na, anak. Tawilis lamang ang natira sa inyo. Inubos kasi ng ama mo kanina. Hindi ka po ba yung sinaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi niya naman ako ginawa ng masama. Siya nga pala, bakit naiwan si Crispin sa kumbento? Pinarusahan po siya ng sakristan mayor dahil sinabi daw po na siya'y nagnakaw ng 2 onsang ginto at hindi siya pinauwi. Oo, mahabagin Panginoon. Hindi magagawa ng anak ko yon. Kawawa naman ang anak ko. Wala akong anak na magnanakaw. Ayos lang ba, ayan, nak? Hindi ka ba nasasaktan? Hindi naman po. Oh, sige, matulog ka muna riyan. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umuukil-kil sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog si Basilio. Saglit pa lamang nakaidlip ay nanaginip si Basilio tungkol sa kapatid. Kabanata 18, ang kaluluwang nagdurusa.
Kinaumagahan ay maagang namita si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inalagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ng kura. Sa kumbento ng simbahan, Tao po, magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. Narito ho ba ang kura? May dalawa akong gulay para sa kanya. Ilagay mo na lang dyan. Saan ho? Dyan. Maaari ko ba makausap ang kura? Hindi maaari. May sagit ang kura. Kung ngayon, ang anak ko na lamang ho na si Crispin. Huwag ka na magkaila. Alam naman ng lahat na nasa inyo si Crispin. Hindi! Si Basilio lamang ho umuwi kahapon sa amin. At sabi niya pa'y naiwan niya si Crispin dito. Naiwan nga siya. Ngunit pagtapos magnakaw ng maraming bagay, tsaka na lang siya aalis dito. Kaya nga inahanap na siya ng mga gwaryang sibil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit bakit ang sasama ng inyong mga anak? Baka nga mas mahigitin niya ang inyong asawa? Hindi totoo yan! Mabuti ang aking mga anak. Nais ko ho talagang makausap ang kura. Hindi ka ba nakakaintindi? May sakit ang kura. Kalipasin may sasama ng iyong mga anak. Hindi totoo yan! Kabanata 21, Kasaysayan ng isang ina. Tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Sa kalituhan ay halos madapa-dapa siya sa daan. Oh, Diyos ko! Huwag niyo po pabayaan ang aking mga anak! Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa nakita. May mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay. Tila may hinahanap na tao. Nagtago muna siya ngunit nakita rin ng mga ito. Gwardyang sibil? Pero bakit? Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa. Ngunit, wala akong anak na magnanakaw. Huwag ka na magmaang-maangan. Nakatakasan yung mga anak. Lalo na yung mas matanda. Asan yung mas bata? Hindi ko alam. Hindi pa siya umuwi. Simula kahapon. Kung gayon, ikaw ang isasama namin. Hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat hindi mo itinuturo ang iyong mga anak. Huwag kang gagalaw. Hindi! Hindi! Hindi totoo yan! Baka manaliyo ako! Hindi totoo yan! Hindi magnanakaw ang anak ko! Maniwala kayo! Dinala ng mga gwardiya sibil ang kaawa-awang si Sisa sa kwartel ng mga gwardiya sibil. Doon siya ikunulong habang hindi niya itinuturo ang mga anak. Ilabas niyo ang aking mga anak! Ibigay niyo sa akin ang mga anak ko! Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak. Nakarating sa Alpares ang balita kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Tulungan ninyo ako! Ba't nyo iginilong si Sisa? Mga walang puso! Makawalan nyo siya ngayon din! Tulungan ninyo ako! O yan, magpasalamat ka. Makakalabas ka na. Kabanata 22, Liwanag at Dilim. Magandang araw, Maria Clara. Magandang araw din sa iyo, Ibarra. Pinanda ko ng lahat bago sumapit ang mga liwayway. Bari ko'y binabantayan niya ang aking suot at sinusundan ng mga tingin. Kinakalibutan ako sa tindig niya na parang napakaliwaga. Madalas ay hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Sinabi sa akin ni Alden at Sinang na hindi na daw kumakain ng pula. Maaaring hindi natin siya imbitahin dahil ito na yung kinagulian natin at narito na rin naman siya pag hindi pa natin siya isasama. Papunta si Padre Salvi kina Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Napipilitan ang ngiti nito. Magandang araw, Padre. Magandang umaga din. Malamig ang hangin dito, baka kayo magkasakit. Tunay na malamig ang hangin at sariwa ba? Padre, maaari mo kayo sumama sa aming gagawin sa siyahan. Saan magaganap ang kasiyahan na ito? Doon sa may bandang bada sa dulo ng palete. Doon lang napili kong halaman para gawin ang kasiyahan. Ikinalulugod ko ang iyong pag-anyaya. Maria, mauna na ako, aalis na. Padre. Kabanata 23, Ang Pangingisda. Naglalakad na patungo sa lawa ang magkakaibigan, kadalagahang kasama ang kanilang mga ina at mga tiyahin, kasama ang mga katulong na babae na may dalang baong pagkain at kagamitan para sa picnic. Sinaway sila ni Tia Isabel sa kanilang kaingayan.
bangos. Nang sumakay ng bangka ang mga kalalakihan ay biglang nabutas ang bangkang kanilang sinasakyan. Biglang napasigaw ang mga kababaihan sa kanilang nasaksihan. Takpan mo ang tapos sa tabi ng iyong paa. Delikado na, baka pasukin tayo ng tubig. Sa kabila ng pangyayari hindi nila inaasahan, natuloy pa rin ang kanilang picnic sa tabing lawa. Habang sila ay nakaupo, pinilit nila si Celestia na umawi, ngunit ayaw talaga nito, kaya tinanong naman nila si Clarita. Sige na, Celestia! Sara, maaari ka bang umawi? Ngunit malulungkot ang aking mga awit. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay, kaya sa natitirang Kabanata 25, sa bahay ng pilosopo. Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Pilosopo Tasio. Bakit kayo nagsusulat ng hieroglifiko? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. Ha! Sa panahon ngayon na mababasa ang aking mga sinusulat, tiyak na hindi ito pahahalagahan at susunugin pa ito. Ngunit ang susunod na salinlahi higit na matatalino at kung ito'y kanilang mababasa, ay sasabihin nilang hindi pala lahat ng natutulog sa panahon ng kanilang ninuno. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika natin, sa Tagalog. Maaari palang gamitin ang Tagalog sa pagsusulat ng hieroglifiko. Maaari. Higit na mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa wikang Latin. Nga pala, natatandaan mo ba ang pagkapatay sa buhaya? Opinyon ko lang naman. Subalit, tingin ko'y sinadya nilang gambalain ng iyong kasiyahan sapagkat hindi siya imbitado at dumating pang lasing ang kanyang asawa. Nais ko po sanang humingi ng payo at gabay sa inyo. Nais ko sana magtayo ng paaralan at maging alaala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinapangarap iyan. Pangarap ng isang bali. At iisipin din ng mga tao, baliw kayo. Dahil humihingi kayo ng payo sa isang taong napagkakamalan nilang bali. Para sa kanila, ang matatalino yung mga kapitan kahit walang pinag-aralan at walang ginawa kung hindi maging sunod-sunuran sa kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura? O sa kapitan? O sa iba pang may tungkulin? Maaari nyo silang sundin, maaari ring hindi. Naniniwala ako na mangyayari nga ang aking kagustuhan na walang sagabal. Matutuloy ang plano nyo kung kayo'y makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoong makapangyarihan ng aming kura. Ngunit, yung kapangyarihan niya hindi ako naniniwala dahil inaabuso niya ito. Kabanata 33, Malayang Isipan ng Sumunod na Gabi. Pinapasok ng utusan ang panauhin at tumambad kay Ibarra si Elias. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi ko po siya kilala, pero ang sabi niya po, kilala daw po niya kayo. Sige, papasukin niyo siya. Oh, Elias, ikaw pala yan. Hindi ko akalain na makakapunta ka dito. Tara, mag-usap tayo. Patawad, senyor, ngunit kailangan niyo po talaga mag-ingat. Maraming mga kaaway na palihim. Hindi lamang ikaw ang unang nagsabi sa akin. Ngunit marami silang nagtatago sa likod ng mukhang nakangiti. Isa na dun yung madilaw na tao. Kinululungkot kong ang pagkamatay niya kanina. Kung buhay pa lamang siya, maaaring nagamit natin siya para matutulpan natin yung iba natin mga kaaway. Patawad doon, Ibarra. Ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya kung siya'y buhay, magtatago lamang siya sa buluktot natin ng pagmamahalan. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil niligtas mo ang aking buhay. Makikita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Kahit kailan mo naisin o kailangan, may pagkakautang pa rin ako sa iyo. Kabanata 34, Ang Pananghalian. Ilang araw na ang lumipas pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-altada sa siyudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap
habang sumimangot at nagpasari sa kanya si Padre Damaso. Bakit hindi niya ipagpatuloy yung pag-uusap ni Ibarra? Sinabi lang sa akin ni Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensya. Nakakatuwa talaga ang mga taong kumukuha ng serbisyo para sa kanilang arkitekto. Ba't hindi nila ako gayahin? Ako lang ang gumawa at tumulong sa simbahan na ito. Subalit, ang mga gusaling pinapatayo ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng isang eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay bumubuo lamang ng pader at isang bubungan. Sabit lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat! Ngayon pa lamang ay pinaparusahan ng mga ulupong na namamatay sa mga bilangguan. Ba't maaari makalipos sa aking ama? Wag, Senyor! Huwag niyong hayaan magkasala yung sarili sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng santo mo. Tignan natin kung dugon, lusak ba ang dumadali sa mga ugat mo! Crisostomo nga! Para sa akin, maawa ko sa kanya! Nanghihinang binitawan niya ang kutsilyo, pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala. Kabanata 37, ang Kapitan General. Isang araw sa opisina ng bagong dating na Kapitan General. Buenos tardes, Kapitan General. Buenas tardes, Alcalde. Kamahalan, kung hindi pong pahihintulutan na hinayos kayo makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra, siya ba ang nakakaalita ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan ng ex-komunyon. Sige, gusto ko siya makakausap. Papasukin mo siya. Isang karangalan na makilala kay Senyor Ibarra. Nagulat po ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako tinunong ng mabuting tao ng mga tao. Tungkol sa pagkakaalitan niyo ni Padre Damaso, sisiguraduhin ko sa inyo walang mga paring gagalaw sa iyo hanggat ako ang namumuno sa simbahan ko. Uutusan ko na rin ang mga arcibispo na sumulat sa Santo Papa para maibsan na ang iyong ex-komunyon. Gracias, kamahalan. Ngayon, batid ko na bakit sa Madrid ay pinupuri niyo ang kausayan. Maraming salamat, kamahalan. Pagpurihin ka naman ng Diyos. Bueno, may pupunta na ako sa mahalagang bagay. Maraming salamat at nakilala kita, Senyor Ibarra. Sige po, kamahalan. Alis na po. Maraming salamat po. Mula sa araw na to, Alcalde, hinahabilinan kita na proteksyonan si Senyor Ibarra at ipaalam mo ito sa mga alperes. Masusunod, kamahalan. Kabanata 39, si Doña Consolacion. Sa bahay ng alperes sa parteng bintana ay may makikitang silyon na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang gusgusing babaeng nag-aastang Europea. Asawa siya ng alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inaalagaan sa bahay ng alperes, kaya't ipinatawag ito ni Doña Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay galang kaya't agad na kinuha ni Doña ang nakasabit na latigo. Minamasdan ni Sisa ang Doña na nakangiti at natutuwa sa ginagawa ng Doña. Napahiya ang Doña at itinaas ang hawak nitong latigo. Di nagtagal, biglang dumatay ang alperes ng walang kibo. Ang ginawang masama! Nakawalan ninyo ako! Tawan niyo ako! Bayan ko naman ang sumayaw! Sayaw! Baila, India! Baila! Baila! Condenado salvaje! Dalhin mo ang baliw na yan. At sabihin kay Mata na bigyan siya ng ibang barong at gamutin. Pakainin mo siya ng maigi at huwag mo siyang lalaspatanganin. Bigyan mo siya ng mabuting igaan. Bukas ay dadalhin siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Mamang ka. Hindi! Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi! Hindi! Maaari, bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kabanata 42, ang mag-asawang Espadanya. Kung nananaog sa Kabanata Santiago at Tia Isabel, ang marinig ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng bahay.
Ang dumating ay si Dr. Tiburcio de Espadaña, ang asawa nito na si Doktora Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at Linares. Pinapakilala ko pala sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadaña. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damas at parito ng malak ng ministro. Naparito si Kapitan General! Sinungalingan! Maniwala kayo at ganun po! Hindi karaniwang tahanan ng iyong pinanhit. Sinasabi ko sa iyo, Santiago. Ang aming pinsan ay kaibigan ng mga grupo at ministro. At malimit lang kumain sa bahay ng Condador sa Panario. Ng Duque de la Torre. Saan ko po kaya makikita si Padre Damaso? May liham akong dala para sa kanya. Siya ay aking tatagpuin sa pagkakataong ito. Nasa bayang ito ngayon si Padre Damaso. Mayay-mayay papa nito rin yun. De Espadaña, tingnan natin si Clarita. Alang-alang lamang sa inyo ang asawa kong hindi gumagamot, kundi sa mataas na tao, kung siya nasa Madrid pa. May sakit, ngunit mapagagaling. Sa umaga ay liquid at gatas, jarabe di alti, at 2 pildoras sinaglos. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Naparito kami para gamutin ka. Papakilala kita sa aming pinsan. Kabanata 43, mga balak. Si Padre Damaso ay tuloy-tuloy sa katre nang may sakit at saka hinahawakan ang kamay ng dalaga. Maria, anak ko, huwag kang mamamatay. Mapapasukan na yung madali. Marunong ka bang magbasa at magsulat? Ako po'y nag-aral ng pagkamanananggol sa Universidad ng Sentral. Hindi ko akalain para kang mahingin na babae. Babae? Oo, bibigyan kita ng babae. Ngunit, hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Tara, samahan mo ako. Kakausapin natin si Santiago. Kabanata 45, ang mga pinag-uusig. Samantala, si Elias naman ay kinakausap ang isang kaibigan sa gubat sa Batangas. Huwag nating hayaang dumanak ang dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Hindi ako minsido, lalo na siya isang mayaman. Ang gawain lamang ng mayaman ay magpayaman palalo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, Kapitan, upang maging payapa ang planong ito. At kung di ka magtagumpay, Kung gayon, ilalagay ko ang sarili ko sa ilalim ng iyong pamamahala. kung ganon, ibigay mo sa akin ang pangalan ng iyong mga kasama at ang kanilang sinapit sa kamay ng mga Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng isang tao sa lugar ng San Diego upang sabihin sa kanya ang lahat ng pwedeng makuha kay Senyor Ibarra. Maghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan ng San Diego, naway maging matagumpay ang iyong pagpaplan. Kabanata 47, ang dalawang senyora. Naglalakad ang mag-asawang de Espadana sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio habang panay-pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Donna Victorina. Napadaan ang mag-asawa sa bahay ng Alperes. Tulad ng dati ay matatanaw si Donna Consolacion sa bintana ng bahay, suot ang kanyang pranela at may tabako sa bibig. Hinagod niya ng tingin si Donna Victorina at saka lumura. At di nagtagal, nagsabunutan ang dalawa na labis na ikinatuwa ng mga kanina pang nanonood. May mauulinigan pang nagtatawanan. Hanggang sa dumating ang Alperes, napadaan si Padre Salvi sa kalye ng bahay ng Alperes at nakita ang namuong komosyon. Ang papangin ng mga bahay, talagang isang Indio lamang maaaring tumira. At pa, mga walang galang, hindi man lang magbigay-pugay sa isang tulad natin mga mahalikan. Hindi kataka-taka pangungutya lamang ang maririnig natin sa mga praile tungkol sa kanila. Tingin-tingin niyo dyan, naiingit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito, nakakaya sa mga tao. Huwag kang umarag dito kung ayaw mong tumilapon ng puspiso mo! Kayo? Kaingitan ko? At bakit? Ginaingitan ko nga pala ang inyong kulot. Napakagandang tanawin. Dalawang donya walang asal, nag-aaway sa mismong harap ng bahay ng mahal na Alperes. Ano kaya kahihinat na nila? Sila pa naman ay parte ng mga maharlika. Hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa isang susplikado kong tao, walang Alperes na kakapasok sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa aming tirahan. Aba, Excellentísimo!
At talagang ginagalit mo ako, ah! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera! Halika rito, dito tayo magtuos! Tumigil na kayo! Sus Mariosep Konsolasyon! Ano na naman ito? Magtigil ka at napakaraming tao! Pili mo nga yan ng dissenting damit! Kung wala kayong pera, magnao na lang kayo sa mga taong bahay! May mga gwenta naman kayo! Ikaw ang bumili ng asal! Wala kang modo! Naturingan kang mayaman ngunit sayad ang ugali! Magtigil ka, Alperes. Kung makapagsalita ka, kay ganda ng iyong moral. Tigil kayo sa ngalan ng Panginoon para kayong mga hayop, mga edukado kayong tao. Kakayang sabihin ang mga taga-alta de syudad ay gumagaya na sa mga idyo. Hala, sige, mamaya magkumpisal kayo sa simbahan. At kayong mga nanonood, magsiuwi na kayo. At kayo, nanonood kayo dyan, hindi nyo sila inawat. O Diyos ko po, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Panginoon, patawarin mo sila. Luluwas tayo ng Maynila. Magsusumbong tayo sa Kapitan General. Kabanata 51, Mga Pagbabago. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara Linares ay nag-uusap. Ngayon ni Ibarra, naglakbay ka rin pala sa maraming bansa. Marahil magkapareho kami ng hilig ni Ibarra. Linares, puntahan mo si Alvarez at namunin siya ng sablit ko. Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kirida niya inilabak kami. Responsibilidad mo ipagtanggol kami kung hindi ay malalaman nila ang totoong pagkatao. Huwag kang maingay, Doña Victorina. Kung gano'n, anong gusto mo mangyari, Doña? Ang pinsang ko si Linares ay hahamunin si Alvarez. Kung hindi pumayag ay huwag mo siyang ipasal sa iyong anak. Bakit umiyak si Clarita? Hindi natin siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang papakasalan, kundi si Linares. Kabanata 54, Walang lihim na hindi nabubunyag. Si Padre Salvi ay nagmamadaling tumungo sa tahanan ng Alperes. Dali-dali namang pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Ngayon nyo mapapatunayan ang kahalagahan ng mga praile. Isang babae ang mangungumpisal ngayong gabi. Ganap sa ikawalo, sasalakay ng kwartel. Papasukin ng kumbento at papatayin ng mga Kastila. Sino ang huhulihin ko? Huminahon kayo. Dapat niyong paghandaan ng pagsalakay nila. Magpadala kayo ng 4 na gwardiya sibil sa akin at pagsabihan na magbantay sa daungan. Kailangan kayo'y mag-ingat para sila'y mahuli. Kung makakatanggap kayo ng medalya, huwag niyong kakalimutan ang aking nagawa. Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at kayo nakatakdang mapapahamak sapagkat isisigaw ang inyong mga pangalan ng mga manghihimagsik sa bayaran. Saan? Saan lugar? Sa Maynila o sa bahay ng makapangyarihan upang hindi nila masabing totoong may kinalaman kayo dito. Paano kung ako magsuplo ng pag-aalsa? Iisipin nila kayo'y taksil at ipinahin sila upang sila'y mahuli. Sunugin ang kasulatan at maghintay kung ano ang mangyari, yun ang dapat gawin. Si Maria? Hindi. Mamatay na lang. Tulungan mo ang Ginoo dahil dyan nakatagong kasulatan ng aking pamilya. Nakilala po ba ninyo si Don? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasurian ng aming angkan. Kayo ang tinuro ng Diyos upang mapaghiganti. Kabanata 55, Ang Pagkakagulo. Sumilip sa bintana si Ibarra at saglit pa ay pinagbuksan niya ng pinto ang mga ito. Sa ngalan ng hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto! Sino kayo? Inuhuli namin kayo sa ngalan ng hari! Bakit? Sa kwartel na kayo magpaliwanag. Kung nangangako kayong hindi kayo tatakas, hindi ka namin kayo igagapos. Ito'y kaluwagang ibinibigay sa inyo ng Alvarez. Kabanata 60, Ikakasal si Maria Clara.
Nag-uusap sina Tia Isabel at Kapitan Tiago nang biglang dumating ang mga Espadanya at nakita ng Donya na paparating si Maria Clara. Kuha ng may isang kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan, hindi ba? Dahil dyan ay nakakapaglabas-masok siya palagi sa loob ng palasyo ni Kapitan General. Unang kita ko palang kay Ibarra, naniniwala na ako na isa siyang Pilipistero. Sinabi ni Kapitan General tungkol kay Crisostomo Ibarra. Iminungkahi ng aking pinsan na si Linares na siya'y bitayin. Hindi! Wag mo nang ipaglihim sa amin, pinsan! Na ikaw ang tagapagbayad, Kapitan, at... Larita, iha, ikaw talaga dinalaw namin dito. Mabuti na't nakita kita. Kaya kami naparito dahil ay pagpatuloy natin ang pag-uusapan natin na ano yung hindi natapos. Mabalang galang na po. Babay na po ang sakas na po. O siya, Tiago, dapat nang maituloy ang kasalan nila Maria Clara at aking pinsan. Ipagsabi mo na magdaraos tayo ng isang pista. Maganda yan! O siya, mauna na kami ah! Sige, salamat sa inyong pagdalaw. Kabanata 61, ang pamamaril. Mabilis na tumakbo si Eles patungong San Gabriel. Nakita nila sa harapan ng palasyo na nagkakagulo ang mga kawal. Pinagpatuloy nila ang paglalakbay at napadaan sila sa harap ng poliborista. Sila'y pinatigil ng bantay. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang saan marinig nila na may dalawang tinig na sumisigaw. Hinahabol sila ng mga gwardya sibil. Dadalhin ko kayo sa isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko yung mga salapi na itinago ko. Sa ibang bansa, makakapamuhay ka ng tahimik. Mag-ibang bansa? Hindi niyo ako naunawaan. Naniniwala akong iniibig niyo ang Pilipinas, ngunit wala kayong tinanas na paghihirap. Ilang beses mo na niligtas ang aking buhay. Hoy! Yes! Huwag ka naman kakamakakilin kayo! Dalawang beses mo na niligtas ang aking buhay. Kaya karapat dapat lamang na ibalik sa inyong nawalang yaman. Huwag na kayo magtago sa patas! Kabanata 62, ang pagpapaliwanag ni Padre Damaso. Dahil sa nabunyag na ang katotohanan, walang magawa si Padre Damaso kundi aminin ang totoo. Mahal ba ninyo ako? Tulungan niyo po ang aking ama para hindi matuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay po si Crisostomo, gusto ko lumaban, manalig at umasa. Di hamak na mas mahigit pa si Linares kay... Maaari ako magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Ibarra. Wala namang gusto ang aking ama kundi malaging ugnayan sa mga poder. Mahal mo pala ako, bakit ayaw mo kong maging masaya? Patay na siya! Ibig ko na rin mamatay. Matanda na ako. Hindi na kita maalagaan. Umili ka na lang kahit ano. Kahit binata pa yan. Patawarin mo ako, anak. Huwag ka nang malungkot. Gusto ko lang kitang bigyan ng maganda at masayang buhay. Ang kumpleto o ang kamatayan. Diyos ko! Diyos ko! Pinaparusahan ako. Gabayan niyo ang aking anak. Huwag kang mamamatay, Maria. Nagpasya si Maria Clara na ituloy ang kanyang pagiging madre. Kabanata 63, ang Noche Buena. Nang gabing naglalakad ang utusan ni Piloso Potasio sa kanilang bakuran ay hindi niya sinasadyang makita ang isang bangkay ng batang lalaki na anak ni Sisa. Piloso Potasio! Bakit? May bata po doon. Saan? Doon po banda, sa may puno. Tara. Diyos ko, nangyari sa batang ito. Crispin! Basilio! Nasaan kayo mga anak ko? Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Nasaan kayo mga anak? Nakita ang anak mo, si Crispin. Nasaan? Nasaan? Dalhin mo ako sa kanya. Nagmamakaawa ako. Dalhin mo ako sa kanya. Asan ang anak? Crispin! Hindi maaari! Crispin!
Gantihan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihang loob. Balo ko po sana ngayong Pasko kayo umuwi upang makita ang aking ina at kapatid. Huwag po kayo mag-alala, babalik po ako dito at kasama ang aking kapatid. Kapalabas sa magaling at may kalayuan ng iyong bahay. Nahihirapan ka pa makauwi. Hihintay ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Marami kang anak, subalit kami dadalawa lamang. Huwag ka mag-alala, isasama ko ang aking kapatid sa aking muling pagbalik dito. Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Makailang ulit na nadapa at bumangon si Basilio pero hindi pa rin siya tumigil sa ang libingan na nasa tabi ng puno ng balite. Anyong tatakas muli si Sisa, subalit nagpatihulog na si Basilio. Nagawa pang yakapin at halikan ni Basilio si Sisa. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay. Idinikit niya ang tenga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Basilio! Basilio! Anak! 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 Nakita mo ba aking mga anak? Nasaan? Ipakita mo sa akin! Hangin! Nakita mo ba aking mga anak? Ikaw! Nakita ko ba? Ang bunso ko na si Crispin! At ang gwapo kong panganay na si Basilio! Ikaw! Nakita mo ba? Ang aking mga anak! Ikaw! Ilabas mo! Ang aking mga anak! Sumuko ka na! Ba't mo kami iniwan ni Crispin? Ina, gumising ka! Sino ang babaeng yan? Siya po ang aking ina. May sugat ako. 2 araw na akong hindi kumakain o umiinom man lang. Hindi magtatagal, mamamatay rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. At kung walang darating na sino, kain mo ang gintong ibinaon ko. Tiin mo ito sa mabuting pag-aaral. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Pagka nabanong ka, dugo ang luhaan, nasaan sugat, tanang kamay, di alam ang